Josh Cullen, isang miyembro ng SB19 na kamakailan ay nakatanggap ng award ng Hip Hop Song of the Year. The Wish Hip Hop Song of the Year award goes to Josh Cullen! Paano nangyari yun? Ay, hindi rin namin alam, boss. Hindi rin namin alam. Kung gulat na gulat ka, mas gulat na gulat din kami. Naumani ng iba't ibang batikos at di pang sang-ayon ng ilang personalidad. Hip Hop Song of the Year, boss. Kahit yung lupay-pay ni Haring Manggi, silat ka dun, boss eh. Deserve nyo ba ang award o maswak ito sa iba pang nominado na rap artist tulad nila Flo G, Hep Abby, Glock 9 at ang grupong O-Side Mafia? Ako nga pala si Cyberflex. At napakinggan ko yung kanta niya na nagpanalo sa kanya bilang Hip Hop Song of the Year. At yes, para sa akin, pasok naman to kung usapang hip hop at rap na kung titignan ay nagtala ng 1M plus views sa YouTube. Syempre, di ko mapiplay yun dito kasi baka makapiright tayo eh. Ganun pa man, kung itatapat mo ito sa mga monster hit na kahilera niya. Okay, get low, tapos tutok mo mata mo sa akin, wag let go. Maintindihan mo sanang di pa ako handa. Ako rin naman. Alam ko na kaya niya na mag-isa. Parang masyadong malayo yung agwat. At hindi ko yan binabase sa sarili kong taste sa kanta. Kumbaga based on stats lang. Hindi siya ganun kaugong kumpara sa mga katapat niyang kanta. Hip Hop Song of the Year yun eh. Dapat putok yung kanta. Yung tipong naririndi ka na kasi naririnig mo kahit saan. Anyway, sa mga kapwa ko hip hop fan dyan, huwag na natin siyang i-hate o i-bash. Kasi kung may dapat mang questionin is yung mismong Wish Music Awards. Kasi ayon sa nabasa ko, kung totoo man to, 30% daw ang voting galing sa fans. Tapos yung natira na 70% ay basically galing na sa malalaking tao behind Wish. So kahit buong Pilipinas bumoto kay Flo G, wala, talo pa rin. At syempre, kailangan din natin malaman na oo, nag-invite sila ng mga rapper doon. Pero take note, hindi pure hip-hop event ang Wish Music Awards. Ang point ko lang is, hindi naman mga rapper at hip-hop yung judge dyan. So don't expect na makukuha ng mga rap artist na idol mo ang tamang hatol. Papaikliin ko na lang, isa siyang music awards na pinamumugaran ng iba't ibang genre. Natural, hindi eksakto. As if naman magets nila yung bars ni Flo G, diba? Siguro parang sinubukan mong gawing judge si Gary V sa Flip Top. Kaya, intindihin nyo na lang. At pasingit ko lang, kung di nyo alam, maski si Eminem, hate na hate niya rin dumalo sa mga music awards kasi feeling niya wala namang justice or ginagamit lang sila at mga pangalan nila para umupo at mag-abang ng awards na most of the time is kahit anong galing mo is mapupunta pa rin naman sa iba. My answer is no for 100 million years. Never again will I go to the grave. Travis Scott, ganyan din, ilang beses na nag-walkout sa awarding yun. Sa sobrang galit niya nga dinis niya pa nga. Nominated for a Grammy for Best Rap Album. This song we gotta just bring it home. And the Grammy goes to Killer Mike. Anyway, mabalik tayo sa hate na natatanggap ngayon ni Josh. Natural yun kasi hindi pa talaga siya tanggap sa hip-hop. Tas biglang boom, panalo siya. May hate talaga siya makukuha doon. Maski naman dati, si Nascastakli at Flo G, kulang na lang ipako sa crew sa sobrang panlalait natin sa kanila bilang Jejemon, diba? Tapos ngayon, wala na, idol na natin sila. Kaya para sa akin, napaka-normal na pagdaanan yun bilang artist. Lalo na kung papasukin mo yung hip-hop, man, sad pero brutal talaga ang hip-hop community. Lalo na sa mga hindi traditional o cultured na rapper. Kaya nga bumuelta din siya no? Kaso nga lang medyo off yung sagot niya dito. Medyo marami siya nasagasaan. Syempre parang tinawag niyang maaasim din yung mga bumabastos bars eh. Anyway, yun lang. Love it or hate it, mag-e-evolve palalo ang hip-hop. At wala tayong magagawa doon dahil Tanda ang salawik ng mundo ng hip-hop, lahat ay kasya.